2022, mayroong mahigit kumulang 489,000 seafarers. Aksanayan natin mga Pilipino na pag OFW ay mayaman. At isa na dun ang mga marino. Mataas nga ang sweldo. Ngunit ano nga ba ang kapalit ng perang ito? Pagod? Hirap? Kalayaan? O ang oras sa pamilya? Aming nakapanayam ang ama ng isa sa aming mga kamag-aral. At ito ang kanyang pahayag. Good afternoon po, sir. Bago po kayo magpakilala, pakilala ko lang po muna yung mga kagrupo ko na sa subject, para po to sa subject namin politikan at lipunan. Second year college po kami nagtitake po sa Bulacan State University ng Electronics Technology under sa Bachelor of Industrial Technology po. So, first sir, ano pong pangalan niyo, sir? Francis Francis Flores. So, tawagin ko na lang po kayong Sir Francis. Francis na. Okay po. So, ano pong naging trabaho niyo po bilang OFW? Seaman. Bali, nung una, ratings ako sa deck. Tapos, nung nag-take ako ng exam, naging third officer hanggang second officer. Ganun. So pataas na pataas po yung nagiging position niyo. So, yung current status niyo po ngayon, retired na po ba kayo as a seaman? Okay. Retired. Ilang taon po kayong nagtrabaho sa barko? Bali, 17 years. 17 years. 17. Okay. Sa 17 years po na yon, ano po yung naging dahilan nyo para maging isang seaman? Kung paano ako naging seaman, gano'n. Ano po yung nag-push po sa inyo para magtrabaho bilang seaman? Kasi, di ba, pag high school, pag kung anong kukuhanin niyo sa, nag-uusap-usap ko yung mga kaklase. Okay po. Ayun, parang gayaan lang, gano'n, na magsimaneka tayo, gano'n. Maganda ka sa PMI, gano'n. PMI College sa Maynila. Tapos parang isa rin gusto rin namin yung mapunta sa iba't ibang lugar Okay na po. makamit ng iba't ibang lahi, gano'n. So kagustuhan niyo po yun? Parang sa mga klase mo, sige ka, pare, tayo, seaman tayo, doon tayo pumasok, gano'n. So, gaano po kahirap yung pag-a-adjust nyo simula po nung nag-seaman kayo? Pag-adjust Sa environment po, gano'n. halimbawa yung mga malalamig na Opo, pwede yung po. malalamig naman ng country, siyempre may mga naman dun yung mga binibigay sa amin na supply ng mga winter clothing, gano'n. Mga winter jacket, winter pants, tapos winter caps. Parang suporta sa siyempre nasa malamig ka. Pag sa mainit naman, diba sa Middle East, walang binibigay sa amin. Kasi mag-a-adjust ka lang sa suot mo, mag-t-shirt ka lang o mag-pants ka lang, gano'n. So, sa mga nagiging katrabaho nyo po, okay po ba yung relasyon nyo sa kanila, gano'n? Pag mabait ka naman, mabait din sa'yo, gano'n. Pero meron talagang ibang lahi na medyo dahil ang tingin sa atin, Pilipino, medyo merong diskriminasyon. Pero pagka, mas mataas na may ranggo mo sa kanila, hindi ka naman nila anuhin. Ang nga lang, yung sa iba na, kasi mas maraming mababang posisyon sa sa seaman. Mas mataas yung, mga Hapon, Koreano, Grego, mga ganun. Siyempre, iba ang tingin sa atin yan. Pero kami naman kasi, nung ratings pa ako, nung medyo mababa pa ako, puro Pinoy naman ang kapitan ko. Okay. Tapos nung naging officer na ako, doon ako lumipat sa Greek, ganun, sa Grego. Medyo okay naman sila. Mga lang sila magsalita, pero yung mumurahin ka, papagalitan ka. After kinabukasan nun, wala na. Hindi kagaya sa atin na Pinoy na pag nag-away, di ba, tatanim na yan hanggang alam pansinan, walang Kaya minsan pangit. Maganda rin mga puti dahil pag nagalit sa'yo, kinabukasan wala na. Kahit na murahin ka, murahin mo rin. Para na-express nyo yung nyo, dalawa. Tapos kinabukasan nun, are we good? Tapos sabihin nila gano'n, are you angry with me? No, no sir, no sir. It's nothing for me. Ganun. So, may iba't ibang Bali attitude wala po nga sa talaga. kanila yun. Kaya takot sila sa Pinoy eh. Alam nila
ano tayo, nagtatanim eh. Mga tatampuin daw tayo, gano'n. Okay po. So may mga bagay po ba na ano parang unexpected na nangyari habang nagtatrabaho ka? Na mga hindi mo inaasahan na mangyayari pala tong gano'n habang nagtatrabaho ka? Ano yung mga accident, gano'n. Opo, mga pwede pong gano'n. Ay, Dati, one time, may naglilinis kami ng bodega kasi ang bodega mataas eh. Siguro hanggang mga ganyang kataas. Kasi ang karga namin, mga bulk, mga mais, grains, mga ganon. Yung isa namin kasama, nalaglag. So, nabali yung ganto niya. so may mga possible na accidents po pala sa... Ano, parang nag-slip yung hagdan, nalaglag siya, nabali yung ganto niya. Tapos may putok siya sa ganto. So, delikado po pala Oo. minsan. Ano? Pero yun naman, pinadala namin sa ano eh, yung dinaan namin sa malapit na ano, tapos pinadala sa ospital. Yun ang mahirap sa barko. Pag na-aksidente ka, walang ospital doon eh. Bali pinaka ano lang sa'yo doon, first aid. Yun lang ang malalapat sa'yo. Tapos kung delikado ilagay mo, doon nila. Tatawag nila ng ano, ng medical evac. Ganun. So, ano po, sa personal po na nangyari sa inyo sa trabaho, may mga times po ba na nahihirapan kayo sa source ng food or nagtitiis kayo sa gantong food kasi ayun na po yung binigay ng ganun-ganun, ng ano. Merong time na ano, na kasi, ano ba yun, ang biyahe namin malayo. Bali, US to Korea. Bali siguro merong 28 hanggang 30 days Oh. isang biyahe. So, medyo mahal ang pagkain sa Korea, kaya konti yung nabibili namin supply. So, bago kami dumating ng, ano ba, Alaska, gano'n, sa Anchorage, Alaska, medyo short na. Tapos, pag nasa Alaska naman kami, ang mabibili lang namin doon, yung mga smoke na ano, yung mga isda nila na, kasi yun lang ang pagkain nila doon eh, puro isda. Yun lang nabibili namin. Kaya pagbalik uli namin, medyo short na. Bibili uli kami pagdating ng Asia, halimbawa sa Japan o Korea. Ganun, medyo nasa short. Pero hindi naman yung nagugutom kami. Kumbaga, wala lang yung gusto namin kainin. Pero meron pa rin. Kumbaga, ulit-ulit o kaya kukonti na. Ganun. Yung ratio ng food, kukonti. So, so di naman po ganun kahirap trabaho sa barko. Hindi naman. Hindi naman po. Ngayon, madadali. Lalo sa mga officer na ano, puro electronic na. Puro computerized na. Sa barko. Oo. So, dako po tayo sa personal na naging karanasan niyo po. Kaya po dito sa pamilya mo, gano'n po kahirap yung mapalayo po kayo sa pamilya? Or may pamilya po ba kayo? Simula po kayo Kasi 2 years ako nag-asawa na ako eh. 2 years. 2 years ako nagbabarko nun. Bali 2 years lang akong single. Tapos, ayun, nag-asawa na ako. Mahirap kasi laging sila iniisip mo eh. Okay. Nasa trabaho ka sila iniisip mo. Laging gusto mo tumawag, gano'n. Laging gusto mo tumawag sa telepono. Buti ngayon, di ba, may ano na. Napakadali mag-video call. Nung noon, wala. Hanggang ano kami. Puro yung satellite call sa barko na mahalang bayad, gano'n. May bayad po. Oo, kada may bayad. tawag. Oo. Ilang years na po kayo sa trabaho nung Bali ano, 1 year lang. Kasi nung napangasawa ko siya, pag alis ko, buntis na siya kaya Cedric. Bali, ano na siya, siguro mga 3 months pregnant na siya nung pag alis ko. Kaya nung pag-uwi ko, ayun, Ilan po ba anak niyo? 3. 3. Ang panganay po si Panganay Cedric, Okay Michael. po. So, sa relasyon niyo pong mag-asawa, may naging conflict po ba kayo habang malayo po kayo? Gano'n? Wala naman, so Wala far naman. wala. Sa relasyon po ninyong ng anak niyo, syempre po malayo po yung tatay niya po, gano'n. Paano niyo po nahahandle yung gano'ng... Yun lang, talagang pagka sa seaman, medyo malayo yung anak mo kasi puro makamami yan. Kasi yan ang Opo. laging kasama. Tapos uuwi ka, 2 months, 3 months, ganun lang. Doon mo lang sila makakasama. Tapos yung the rest ng year, the whole year, puro mami na nila. Kaya lahat ng mga yan, puro makamami, ganun. Puro mami, ganun. Puro, kahit na yung mga ibang seaman dito, ganun din. Kumbaga, kasi nga, sandali lang.
hindi nila ganong nakaka-bonding, sandali lang pag umuwi lang kami, ganun. Tingin niyo po, malaki po yung epekto ng relasyon, ng trabaho niyo po sa relasyon po ninyong pamilya? Sa mga bata. Opo, since malayo po kayo sa... Oo, medyo. Pero hindi naman ganun ka, kasi kumbaga sanay na rin ng, di ba, sanay na rin naman ang mga bata na halos karamihan ng mother nila, father nila, puro OFW, di ba? Kumbaga sanay na rin sila. Ano po sa tingin niyo yung pinagbago ng buhay niyo bago kayo magtrabaho, tsaka after niyo po mag-retire? Napaangat po ba siya o naging settle? Bale, nung sumasakay kami, yun nga, nakapagawang bahay, tapos makakabili mga sasakyan, tapos lahat ng kailangan nila. Yung kumbaga, napoprovide mo naman lahat ng needs nila. Hmm. Ano po yung magiging payo nyo po sa mga balak maging seaman or yung mga susunod po sa yapak nyo or sa mga ano? Sweldo, maganda, malaki ang sahod ng seaman. Yun nga lang, medyo mahirap. Kasi nga, nasa barko. May time na hindi kayo makakatulog doon dahil pagka rapsi, laging gawa ganyan. Masasanay ka na rin sa bandang huli. Pero pagka hindi, kapag ma-immune ka na rin kahit na nahihilo ka, ma-immune ka na araw-araw Meron time na kumakain kayo, ahabulin niyo yung mga pinggan, mga ganyan. Tapos yung mga lamesa, nagagalawan, pag Tapos sa una, mahirapan ka. Pero pag kumbaga sanay na rin ang mo, bali wala na sa'yo. Parang araw-araw ganun, wala na. Pag may mga special occasion po kayo, kunwari po birthday or something, Christmas, may mga times po ba na hindi kayo nakaka-attend? Pag nasa barko, hindi ka makaka-attend. Pero doon, halimbawa nasa barko kayo, may naman doon, halimbawa birthday nito, mag-celebrate si Kapitan, magpapalabas ng gano'n, magpapalitsyon, yung mga turkey, gano'n. Sa pamilya nito? Nasa-celebrate. Madalas. Madalas po dito. Oo, kasi pag nasa barko ka nga, minsan matapat lang na birthday nito pag nakauwi ka, ganun. Tapos Christmas, wala, ganun. May matapat lang na minsan bakasyon mo, doon ka lang maka-Christmas o doon ka maka-fiesta, ganun. May birthday, maabutan mo lang, ganun. Pero mostly, puro doon talaga. Matapat mo lang na nauwi ka bakasyon, kung matapat na, yun nga, New Year, Pasko, yun lang ang aabutan mo na na mga okasyon pag nandito ka. Pero may time po na nalulungkot po kayo kasi birthday po, kunwari po ni Michael, birthday ni Michael, di po kayo ano po minsan ginagawa niyo para ma-overcome niyo po yung gano'n? Minsan tumatawag, tatawag lang sa kanila na kumusta ang okasyon, kumusta ang birthday, yung happenings, ganun. Okay. Basta puro tawag, Tanging pagtawag na lang ang kanilang magagawa tuwing may okasyon na hindi nila naaabutan. Sa ayaw at sa gusto nila, ito lang ang paraan upang makita, makasama ang kanilang pamilya sa oras ng kanilang paglalayag. Nakakalungkot man isipin, ngunit ito ang isa sa mga sakripisyo ng ating mga kababayang OFW. Pagkatapos naming interviewin si Sir Francis, kami ay lumipat sa kanyang anak at aming kaklase na si Michael. So, nabanggit nga kanina nung dad mo na mula pa lang pagkabata mo raw, nag-abroad na siya or nagsisiman. So, naging hadlang ba yun sa relasyon yung dalawa? As father and son. Ganun. Oo naman. Mayroon pa lang naggagabay sa paglaki ko. At sa pagtaguyod sa aming buhay. Kasi kahit paano, alam mo rin na para sa inyo rin yung ginagawa. Kaya enjoy ko rin. So, like, nasabi niya kanina na mayroong mga days na, important days na wala siya. Tulad ng family day. Birthday mo rin, sabi niya. Birthday ko. Tapos parang, ano naramdaman pag ganun? Nakakaingit sa ibang may birthday. Tapos, lalo pag family day, may papa sila. Yun. Pero kahit
Isang beses di ka nakaramdam ng tampo, gano'n Hindi naman. sa kanya. Sakto lang. Sakto lang. Buti naging close kayo nung dad mo kahit magkalayo siya. Kasi like in my experience, tawag dito. OFW din dad ko eh, pero hindi kami ganun ka-close tulad ng mga close nyo. So paano nyo na-maintain yung ganung relationship kahit magkalayo kayo in like every 9 months ganun? Pag umali siya, like nakontrata. Kapag umuwi siya, Hmm. yun, doon namin spend namin, bonding namin dalawa. So, Sa pag umalis sa tulad mall, ganun. para talagang as in family time naman pag uwi niya ganun. So doon na siya bumabawi sa lahat. If mayroong one thing na gusto sabihin sa kanya pero hindi mo masabi straight to his face or nahihiya ka ganun. Kasi ngayon, di ba, pag mas lumalaki mas mas napalayo. So, hindi napansin ko pag mas lumalaki isang tao. Nahiya ako sabihin sa kanya na nararamdaman ko sa kanya. Hindi ako mapag-sorry, hindi ako ano yung gusto ko, yun, ganun. Hindi ko sa kanya masabi. Kaya ako yung dad mo. Ano gusto sabihin sa kanya ngayon? Tapos lahat ng gustong sige lang. Mahal na mahal kita. Salamat sa pag-word sa amin habang wala ka. Nung time na nasa OFW ako. Humad lang ba yan sa relasyon yung dalawa? Mahirap na wala akong papa. Bakit? Ano ba naman sagot mo? Ito kang gugulo nito. Pag nag-stop, sabihin mo sa amin So, doon na siya bumabawi sa lahat. Tapos, ano lang masabi ko? Ano pa bang maganda pang host niya? Sa amin habang wala ka. Nung time na nasa OFW ka. Okay na yun. So, ayun lang. Thank you. Ayun lang. Thank you, Michael. Thank you. Thank you. Thank you sa inyo Ayos at sa sa'yo. pamilya mo. Maraming You're salamat sa welcome. pagtanggap at sa maraming salamat. Welcome. Iyak pre, iyak. Iyak.